nakikita ni Jesus ang kalooban at nakita rin ni Jesus ang mga bunga ng gawa ng mga eskriba at pariseo. At ano yung kanilang tunay na motibasyon? Ang hanap nila ay papurihan sila. Ang hanap nila, sila ay maging sikat. Ang gusto nila, sila ay laging kilalanin. Sa makatuwid, ginagamit lang pala nila ang salita ng Diyos. Ginagamit nila yung mga tao para sa sariling ikatataas. Hindi tunay na paglilingkod ang kanilang hanap. Sa panlabas, naglilingkod, pero ang kalooban, hinihintay, papurihan sila, mapansin sila, at sila ay tumanyag. Aminin po natin na minsan tayo rin natutukso na ganyan. Kapag hindi tayo napasalamatan, tampong-tampo na agad. Kapag piyesta at pinasalamatan ang lahat ng tumulong, nakaligtaan na banggitin yung aking pangalan, yung aking grupo, magre-resign na. Sasabihin, lay low muna ako. Bakit? Yun lang? Kaya ka pala tumutulong para marinig mo ang pangalan mo na pinasalamatan? At pag hindi na, wala nang paglilingkod. Ano sabi ni Jesus? Mga hipokrito. Ang hipokrito, ang hanap pala, hindi yung kabutihan ng iba. Ang hanap, ako ang tumanyag. Pero hindi naman doon nagwawakas ang kwento. Salamat na lang sa unang pagbasa. Si San Pablo, sa kanyang paglilingkod sa mga taga-Tesalonica, yan ang magandang halimbawa. Pagod na pagod si San Pablo sa pangangaral ng mabuting balita. Pero sabi niya, siya ay nagtrabaho para hindi siya maging pabigat sa iba. Hindi nga siya tumatanggap ng anumang bagay kanino man. Hindi siya tumatanggap ng parangal. Hindi siya tumatanggap ng bayad. Bakit? Ang habol lang niya, maipahayag ang mabuting balita at mapabuti ang buhay ng mga taga-Tesalonica. Kung merong natutukso na maging skriba, pariseyong, hipokrito, salamat sa Diyos, meron din namang mga tao na dalisay ang puso. Kaya manalangin po tayo na tayo sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating parokya, sa ating bansa, tayo po ay mailayo ng Panginoon sa tulong ng mahal na Birhen sa pagiging mapaimbabaw. Maiwasan natin ang paglingkuran ang sarili at ang sariling pangalan. Sa halip, ang ating isa-puso at isa-isip, maipahayag ang salita ng Diyos at mapabuti ang ating kapwa.